Hanan whiteboard niyo, ma'am. Oh, sorry. Oh, rekit. Oh, dikit na ini. Sorry. Wala ko, ginulbot ko pagod. Kinanay niya. Sorry. Una ko lang nakakuan la didi. Okay, nakapagpagpag mo. Oh, brotangan laya. Kuan laya. Ah, okay. Ano, sige. Ha? Pwede, nasanay na la. Dito ha ko, ha, avenue. Pero kaya nakasukat na yun, dalag eh. Nakaparasya ka nung sila, nakaside pa. Mga tinataptal, ay pagbaton-baton ng tupal. Sa mga tip. Laman ko sa may kutsit na nabakol. Ay, pasyon doon. Tama pa. Okay. Ayaw ha? So, salamat and update niyo kuan last week. So yan na amon lagi up oras. So yan na. So nadala ko ma-update. So to gid pabasa ko yan Acts chapter 7 to chapter 9. Kaya ada didaan life ni Apostle Paul. So anaton writer anaton pag-aaraman niya nga book. So kumbaga may nakita yan na series. So pero before kita may aton book pag-study ang Book of Romans, anaton last week na baruan may nakamo additional comment or reflection on last week. Prayer. May dala ka mo mga notes? May dala notes? Ma'am Ami, may dala ka na Ma'am Ami? May dala. Ikaw, sir. Last week ini yung discussion. So, may dala ka mo additional comment, question regarding last week na discussion. Paray man. So, ito nga passage is, ang topic talaga niya is prayer. Pero amatan, pagtutdo ni Lord Jesus in prayer para mga believers, ito nga passage, may dagyap tinatawag na theology. So, or about God nga, tinuod ba, partihan Diyos. So, may na-discover natin, may the Trinity. At the same time, God is in control, sovereignty. So, karag sa sovereignty, kontrolado niya na tanan. And then, nga, tungod kan Christ Jesus, naging anak kitahan Diyos. Kaya, prayer, pag mag-aampo kita, instructionan kitahan aton Ginoo nga tawag naton aton Dios is Father, aton Amay. So which is na mas closer nga relationship. Okay? So yan na ya. Wala naman ibang question ano? Okay na. Meda kita kuan YouTube, pwede mo kitaan sa Roel. So i-add na lagi po niya para ma-update lahat sir. So yan na, may nakita yan na series, natin series yan na is interpreting Book of Romans. Book of Romans. 404. Yan. So, amo to taton series yan na bago nga aton pag-studyhan Book of Romans. So, diri ni maihan ni matapos. Kaniya
kumbaga Netflix, may season 1, may season 2. So, amot aton ko kung ano niya na. So, natong pag-aramhan, pag-interprethan Book of Romance, diri ini masteral level, diri liwat doctoral level, diliwat duro ka basic. Yeah. So, ang matataton ko ano nini nga, kuan mahuman nga na kita pag kuanhan pag-araman Book of Romance, mababaro gyap ka mon basic gyap nga how to interpret han scripture. Tas labinan Book of Romance gyapon. So, Book of Romance so saya nga makori nga book na pag-adman kay damot iya ko nito. Mga halarom nga panutduan. So, I ask God na anaton Father nga tagaan kita ng wisdom and enlightenment. So yan na, ay, kulang yung kay. May da ba ka mo idea, comment, or objection regarding han Book of Romance? Wari pa, so, sorry. Una ko kasi mga kuan, may na nga student, believers, Christian ba? Ano yan, pang pala din nga Bible. So, Book of Romance. Ano? Oh, writer ito yan. Book of Romance si Apostle Paul. Okay. Okay. Yes, oo. So, amatiya Book of Romance. According kan John MacArthur, nasurat iniya 56 AD after death. So, kaman kamatayan naton Ginoo Jesus Christ after 56 years na suratan Romance. Ang Romance is usa tiyang city ang Roman Empire which is Rome. Usa tiyang importante nga city hadto nga time ang Roman Empire. Kasi han time nira naka ni Jesus Christ pa kalibutan tutob kan Apostle Paul ang makusog nga empire ang Roman Empire. Roman Empire. Tapos asya niya meda na mga Christian or believers hato nga time. That's why nagsurat ti Apostle Paul ngadto Rome, mga Romans, mga Christian believer. Diri kita madig in han history. Okay? Ako lang ni sa by meda ka mo idea. Kanya mo na dito no. So yan na adi kita yan na kuan magtikang kita naton passage na naton kuan notes. Oh ba ini? Di rin nga siya. Anay. Adi pa nga dili. Pasensya na ka mo ta folder. Kunot na. Kunot na hiya. Okay. Book of Romance. Nanapon notes. Anay ha. Di na. So, yan magtikang kita Book of Romance, chapter 1, verses. Possible sa lada ka verse yan na. Damot truths. And then at the same time, opening a discussion. Verse 1 and verse 2. Makayat verse 2. Basta goal naton is alas 8:30 matapos na kita. Ano? Oo. So, okay. Chapter 1 kita. Oo. Verse 1 or 1 to kita. Kung kayan time. Ano yan? Susurat ko anay. Roman. Word na ladayon sentence. Aha. Maupay. Ano yan? Planuhan tan maupay. Sige na lang. Ano yan?
Puro capital letter. Paul. New Testament. New Testament. Oo. Kauman ang Book of Acts. Servant of Christ. Jesus. Christian. New Testament. Nagbabasa ka ng Bible, sir? Rowel? Dati yan, nawaray na. Yan, trip-trip na lang. Nagbabasa ka ng Bible ng college? Diin ka nag-a-attend? King Chapel? New Life, oh. New life Oh. na. Oo, Gomez. At manugod sa Ebanghelyo ng Diyos. Gospel of God. Ano ya? Gospel. Oo. Public. Okay. So, basahon tanan naton passage. Possible, basahon tanan chapter 1 verses 1 to 4 pero bangin usala ka verse sa taton kuan na. So, pamation taan pulong ang Ginoo. Saringan pulong ang Ginoo. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture. Concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So, siringan pulong ang Ginoo, a man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, let's pray. Dear Heavenly Father, we are here humbling ourselves to us and request that you help us to have understanding how to give glory and honor to you and praises, and let other people glorify you. Help us to know your authority, your rule, and help us to know your word and understand, give us enlightenment. We ask that the Holy Spirit na mag-lead amon, mag-guide, and open our heart and mind. And we ask for forgiveness of sin. Forgive our sin that every day we fall short, we sin. But we thank you for the blood of your Son, who is our Lord and Savior. May na kami completeness and forgiveness of sin, haiya. And iparayo kami han mga butang or pahinabo nga makakapabulagha kami haimo, makagubahan ngaran nimo, makabuhat kami sala, tagaan mo kaming kusog kung umabot man pagsulay ngan ano pa man ang mga temptasyon na nahatagaamon. Ikaw ang angay dayawon, kay ikaw ang gamhanan, ginhadian, imo ginhadian ng tinuod nga ginhadian nga waray katapusan, ngan ikaw ang nakaputan nga tanyang butang, ngan ikaw ang punon himaya. Salamat hanggang nimo kaupay, dayawon ka, ginapon naman ni hangaran ni Jesus na among Ginoo. Amen. So yan na, back to basic. Hay nataton din ni ini nga passage. Main action word. Cold, di ba? Cold. Tapos, set apart. Ay, nagaling na hera. 20 points. 20 points. Tapos, anato niya na subject, Paul. Amin itiya.
Identification. Mm. Identification. Ano ya? Tapos, anaton object. Amin niya. Object naton. Tapos, magyapin ng object. Okay. So, butangan natin dito yung subject. Subject yun niya, di ba? Subject. Okay. Identification niya. Ini nga na called. Ano nga type of action? May ka mo idea? Called. Called. Command. Action niya, action. Action in here. Command. Called. Tapos ada gyap action gyap ini action word. May nagtawag ang Apostle Paul. Wala diri ya command kay wala ya ginahatag nga instruction. Wala man instruction din na nakasurat. Di ba? Tapos ini nga object is object being. Ano yung sound natin para mapit aton pag interpret niya iya nga passage. Object being. Okay. Singa nga hinay. Object purpose lot nga di. 4. Object. Purpose. Okay. Any idea regarding kan Paul? Anot meaning it Paul? Ano didi he Paul? Servant, dire, labot lang yung servant. Hiyaan, anong relate niya Romans? Hiyaan? Writer, tama. Writer. Correct, Ma'am Lizel. May da ba ka mo idea kung ano definition ni Paul, Pablo, kahulugan? Maray, ang kahulugan han Paul is little. Small or humble. Little. So actually dito Corinthians nasa nga history na si Apostle Paul ano niya stature ano niya panlawas guti ay hiyak nga pagkatao diri ya taas diri ya kuan tas mahina yan niya boses so so yan na may da pa ka mo idea si Apostle Paul si Paul is aniya Hebrew name kay usay ni nga Israelites o Hebrew hiya. So aniya citizen is Hebrew. So may da ka ma-idea kung anong tiya Hebrew name? Ano yung basa Acts 7 to 9. Saul, di ba? O Saul. Saul. Oh. Saul. Diba? Saul. So yan na, ang iya Hebrew name Saul, ano niya occupation dati? Anak Saul pa hiya. Diba? Kuha niya usaya nga, Pharisee. Oh, Phariseo. Amo niya trabaho. So yan na, tungod nga Pharisee hiya, usaya nga dati nga persecutor. Persecutorhan mga Christian. Persecutor of Christians. O, di ba? Yung pakanya nila, di ba? Salamat, ma'am. The Apostle po na to. So, persecutor hiya. So, yan na, ano sa niya nga persecute, tugutan niya nga mamatay, nag-approve yan kamatayon ni Stephen, the man of God. Yeah? So, hiyan ko ang Stephen hiya. So, ini yung passage niya, pwede niya kitaon ha Acts, ang ngaran, Acts
13, ano yan, verse 9. Regarding liwat niya pag-persecute kan Stephen. Di ba? Namatay Stephen. Stone to death. Ang nag-approve to na hindi stone to death ya is Saul. Yan nag-approve to nga. Kumbaga, bitayo na yun eh. Pero niya last na kuwan, di ba, coach na yan kanya nga. Pagkat ayaw pa kuwan at mga tao. Oo. Wala yan magdumot Stephen. Oo. Aray niya, nag-aro yan, nagyakan niya, ginoo nga, pasaylo ah. Oo, tama. Oo, mapay ma'am nagbasat. 10 points yun eh, ma'am. Ay, nagiging ulat ang pera, syempre, kailangan ko. Oo. Chapter 7, verses 58. Hindi mong din po, pwede ka mga kaibigan. Oh, tama. At least yan na, nakakahabol ka na, no? Oh, tapos, chapter 8, verse 1. Regarding kan Stephen. Di ba? So, aman niya kuan, persecutor hiya, hiyan writeran kuan. May da pa ka mo idea, additional, regarding kan Apostle Paul. So, ang Paul na niya nga name is Gentile name niya. Gentile, dere Jew, non-Jew. Dere ka, ani mo nga ni citizen, dere ka nga ni, ani mo lahi, dere nga ni Israelites, tawag mo, Gentile. Para sa aton, we are Gentile. Dere man kita Israelites. So, kaya na kung niya nga Gentile name niya, Paul. Kay according ha, ibang nga theologian, Roman name niya, Paul. Kaya citizen gap yan, Rome. Okay? So, nasa rin natin dyan MacArthur, o sa lahat nga Bible teacher nga, niya, Greek name niya. So, para wala confusion, Gentile name. Okay? And Roman nga Greek, Gentile man niya. Okay? So, Gentile name niya is Paul. Hebrew name niya is Saul. Oo. Pero usually, iya din gagamit ang Paul good talaga. Okay? Mga Gentiles good ang yung paparadanin surat. Okay? So, based sa ani observation niya life the Apostle Paul, ano niyo comment or observation or question? Amazing po yung story. Kaya kasama ko niya parang prosecute sa mga believers. Pero mabutan tayo mag-tawag yan Ginoo. Gitawag yan Ginoo. Which is in kwan niya ginubuta yan ito. Tama. Pero may daging sumungat na ni Lord di Ananias. Nakaka-confuse. Oh, Ananias. Oh. Na ato nga kuan na ginsuguran Ginoo na direngan niya. Kuan ito na diba kayo Sa all time. okay, so nga ito Lord nga may makikita ko nung Saul na may magkukuha na yung mata, magbabalik kanya pagitaon. Tapos sumarang ito yan, Ananias nga, damo ko rin at nababatian nga, diri mo upay ang mga mga tao. Wala diri yung pagkuhan. Nahadlok kaya. Oo. Tama. Pero sumarang Ginoo nga, tinawag ko ko na yung mga tao, may the purpose kung kaya nagpunong ginkupan mo. Kumatod niya na niya sa iyo, tapos ginbalik niya vision ito niya mata. Tapos tikang to, nag-serve ko ano po, amnay Saul. Nag-serve niya nga, nag-share na yung gospel ng ginungan sa mga kwan. Tapos umamat niya nga sa Jerusalem, kinikakadlo ka niya nag-serve ng mga tao. Tama. Persecutor ko diya. Kaya di rin nakagad ng mga tao nga, usaya nga. Christian na hiya. Naging Christian na. Okay. Thank you, Ma'am Regine. Pagbasa ko kayo nang yan. Magandang story. Grabe niya, Kwan. So, yan na, amatiya ang background ng conversion ni Apostle Paul. Conversion from Pharisee to believer to apostle na niya. Pero before kita may nga apostle niya, another word han servant? May na ka mo idea? Slave. Oh. Diba? 10 points niya. Slave. So yan na. Slave. Another word on Christ? May na ka mo idea? Messiah. Old Testament, di ba Messiah? The Anointed One.
So amo ito di da Old Testament. So yan na slave ya nga di karigsigon servant, slave of Christ Jesus. So hi Christ Jesus is amo na niya master. Master, King, Lord, amo tatayakan, agaron niya. So yan ang ining nga slave, diri yan negative nga butang nga diri kay tungod nga naton Ginoo kuan niya diri hiya harsh, Jesus Christ diri tiya cruel nga master. Pero niya pinaka maupay na agaron nga tanan. Sangit unworthy nga slave o surugo diri ya maraot diri negative. So yan na ini nga servant, syempre Greek man niya. A Greek word niya is doulos. So amo ito dida ako na inspire na akong Facebook nga ngaran niya doulos. Paul doulos. Dere ko ti apelyido ko niya. Greek word ito servant. Doulos. So pwede gyud ka mo gumamit. Pero diri ako na pusol pulo, kangaran ko lahiya. Oo. Servant, Dolos. Pwede ka mo gumamit nga Dolos Regine, Dolos Elmer, Dolos. So, positive side niya, dere negative side nga kuan nga na slave nga makaluluoy na diri para siya nga panahon nga o ginaapi, ginaabuso, makaluluoy ba ya? Panahon ni Moises. Amo gaya po. Pero Moses, slave gaya po ng tawag kan Moses, slave of God. Diba? So yan na gina-identify ni Paul aniya kalugaringon kasi ano nga letters Romans. Ginpakilala niya kalugaringon ha mga Christian dito ha Rome nga usaya nga surugoon. So karagsigon kuno saya nga surugoon servant iya may dayagin sa serve. Nagahatag yan serbisyo. Kan kanaya nagahatag serbisyo kan Lord Jesus. So yan na kung ikaw Christian ka, believer kaya na in Christ, tapos ito mo pagkaintindi, you are the servant of Christ, karagsignon, nagsiserve ka. Like kan Apostle Paul. So yan na, si Apostle Paul, paano ba yan mag-serve kan Christ? Ano nga pamaagi? Yan, kikitaw natin kung paano yan mag-serve. So, ama to na, karagsignon, Christian, diri karagsignon ng Christian na wari ka na ginihimo. Saring ko pa na, kain tulog ka na lang. Christian naman ako. Okay na niya. No. Being a Christian is also a servant. Servant of Christ Jesus. So, servant, karagsigon, may da ka gino-offer, may da ka ginihimo nga services, haimo master or garon. Nagets ba ya? May pakaana ka mo, comment regarding adto. Klaro? So, ginpakilala ni Apostle Paul niya kalugaringon, identify niya na usaya nga servant ni Lord Jesus Christ. Na bugto nato niya ha Ginoo. Nagsiserve niya, nangangalaga diha Ginoo. So, amo niya gusto ipaibaro ha kuan ha Romans, na which is ha aton reflection niya na kung kita surugohon kita Ginoo, pakayan natin mga kalugaringon, ano nga pamaagi mo gin-serve ni Lord Jesus? Yan na. If you claim you are in Christ, you are a believer, ano nga pamaagi mo na nasiserbisyuhan naton agaron o naton Ginoo na Jesus. Yeah. So, amo to ano imo hunahunahon. And then an amazing line niya, ang background ni Apostle Paul, naka-experience yahin forgiveness of God. Na bisan usaya nga persecutor, bisan usaya mga anrason kay ano namatay Stephen, still he God ginhimo yang servant niya. Ngan pagiging servant ni Lord Jesus Christ is a great privilege, di ba?
Ang iba atan, for example, kung may kilala kita na trabaho sa Malacanang, serbante yan, presidente. Yeah. Privilege na yun. Grabe, uy, grabe, sir. Kuan ito, kuan. Bisan niya parang punas la dito ko. Di ba? Oo. Diri, basta-basta. Same gihapon. Yeah, so, it's a privilege na maging servant kita anaton Ginoo. Diri, like kan Apostle Paul, totally diri niya deserve kay usaya nga nagpapakurihan mga followers of Christ. But still, nag-open higadhin kapasayloan ang sala haiya. Yan, naging surugoon pa ya han Dios. So, yan nga panahon, diri kita mga kayakan na mga nagper-persecute ha mga Christian, diri kita pwede magyakan nga diri na hera pwede maging Christian. Kay ang Dios, wala imposible ha Dios. Yan nga, kung ano na may danan ni insult ka. Pares makita, actually, naging maybe ha aton life han una, may da gamay nga porsyento nga naging persecutor kita mga Christian ano na. Now, arsa ako na una, dire pa ko believer. Pag nakikita ko may Christian fellowship, worship, uy, ato nera nag-alive-alive. Oh, alive. Nakakahinamdom kami ito. So, sa ito na akong pag-persecutehan mga Christian. So, amatot ko niya. Maybe ka pa itong life, iyo, may gamay na porsyento nga, may nakaging persecute na mga Christian gap. Iba lang nga pamaagi. Okay? Pero ang amazing ini, amazing higad na kuan na di rin natin maintindihan ng kapasayloan ni God nga bisan grabe ang sala ni Apostle Paul iyagin pasaylo. So amo ito yung kailangan amo ito last week na to na topic kinahanglan kita gyap magpakitan kapasayloan na ikaw bisan dako hinduron nimo sala damo hinduron nimo sala still din pasaylo ka han Dios kung natod ka kay Jesus Christ. For example yan na diri man naton deserve yan na mahingan ni makabatihan niya mensahe. Di ba? Damo man naton mga palpak, damo naton sala, pero ani ilagyap kita tugutan kita ni Dios nga makabatihan niya mensahe. So may pakayana ka mo clarification. Waray? Klaro man. Okay? So servant yan, nagsiserve ya. So yan niya way nga pag-serve ha aton Ginoo usaya nga apostle. Okay? Apostle ya. Ano't another word han apostle? May ka mga idea? Another word han apostle? Follower horara ni? Follower? Kuana ya. Teacher dere pa. Messenger. Hindi ba messenger iba yan na? Haros na nakita yan na may messenger. So, amo gyapigad may dan yung messenger, representative, ngayon bearer of commission. So, amo karagsig yun han, apostle. Oo, messenger hiya. So, amo ito yung iya way nga pag-serve hanaton master. Usaya nga messenger. So, paano ba yan naging messenger? True han, pag-called. Anong another word han called? Anyone? May the idea? Called? Okay. Call. Another term. Another word is invited. Diba? So yan na, naging apostle hiya, tungod nga may nagtawag hiya. May da nag-invite hiya. So itiya pagiging apostle, diri ti kang han kaburuton han tawo. Bisan gihap diri ti kang hiya kalugaringon. Hino taton aktor hini? Hino? Hino aktor naton hini? Jesus Christ, tama. Si Jesus si taton aktor. Di ba? Chapter 9, di ba?
Tikat to ya Damascus. Pagka to niya Damascus, diri para i-bless ang mga Christian, kundi i-persecute. Pero dito nagpakita ang Ginoo iya. Oo. Dito yan nakuha na. Gintawag yan Ginoo, di ba? So, ama ito niya, who are you, Lord? So, ama ito ang reason. Ngayon, ang apostle, pagkahuman ni Lord Jesus Christ, sumaka, ang apostle, amin yung mga leader. Okay? Naging leader, nag-serve as leader and doctrinal foundation ng mga Christian. So, di ba? Tikang han mga teaching, writing, gihap ni mga apostle, di da ito kita nagkukuhan panutduan kung anon pundasyon panutduan or faith, pananampalataya at mga Christian. Tikang ha mga apostle. Gihap. Okay? Ngayon may dagyap diri apostle, an gihap niya estudyante niya pan apostle direct nira. Ng gisu-supervise. Naigit siya. So, dili kita ma-touch to. So, saya nga mga naging leader. Imagine na, persecutor hiya. Naging servant, naging usaya ng mga leader. Han Christian Church. Di ba? Sige, ma'am. First time na pumatod siya, Lydia, oo. Itagad-tag yung kapos ng Ginoo nga makatambal nga to, bedridden nga Inigas. Tapos yung tambal na kabuhat. Pagsa niya buhat, bumuhat. Bumuhat, yeah. Ang may lagyan ko sa kanya to, mapatay na. Tapos pagyahan niya na wake up. Nag-wake up siya. So, Tama. nabuhay. Kaya nga lang to, tapos yung pagkita ng mga boy. Kasi nag-travel yung story niya. Amazing. Tama. Thank you, ma'am. So, nakahimo niya mga miracle. Nakakabuhat yan mga miracle, tikang Diyos power ba. So, grabe, from persecutor, ang mga Christian, naging usaya ng mga leader, ang Christian community or kingdom of God din niya babaw. Chosen instrument, tama. So, amat yung kuha niya, usaya nga messenger. So, ano niya, gindi-deliver nga message, again, set apart, nag-set apart tayo, naton Ginoo Jesus Christ. Okay, ginbulag iya, diri iya, kareksingon, diri iya kalugaringon, kaburuton pagiging apostle. So, paano iya gin-apostle? Gintawag iya ni Jesus Christ. So, yan na, ang qualification para maging apostle ka, diri nga, ipopromote nimo nimo sarili nga, apostle na ako. O kaya't ibang nga tao, ang nag-promote tayo, apostle ka na, dirihan ka na apostle Paul, ang nag-appoint tayo maging apostle, personally, directly, tikang Ginoo, kan Jesus Christ. So, yan ang panahon, waray na dapat title nga apostle. Waray na tatawagon nga apostle Elmer. Unless kung nang ginawa nagyakanay mo Elmer. Waray na. So, an apostle na position or office yan na is nag-cease na. Nag-stop. Stop na. Waray na yan na title nga apostle. Okay? Kasi usa nga qualification paano maging apostle, directly nga si Jesus Christ ang nag-invite tayo mo. Diri nga, Lord, apostle ako. Kaya mahuhulatan na yung confirmation kung angay ba tayo mo nga position. So, at engineer din, no, kung may dati manager, diri pwede mo siya, engineer, promote ko takalugarin ng manager. Dapat engineer ang magpo-promote tayo mo. Mag-i-invite tayo mo nga. Di ba? Mag-i-invite tayo mga maging manager. Ako na tagiya. Okay? May comment, may question or clarification? So, means niya pamaagi, paano yan naging
servant is gin called hiya, gin set apart hiya ni Jesus Christ. He Lord mismo. So yan na, it aton pagsiserve ha Ginoo. For example yan na, ako yan na natod ako diri ni ani ako yan na diri tungod an akon kalugaringon understanding, diri tungod an akon kakarit, di ba? Glory to God ito ya. Diri tungod nga baltok ako, but kundi ang Ginoo talaga ang nagtawag ha ako na kumaningan magtutdog gihapon, mag-sharing gospel, mag-sharehan word of God. So every time nga ni umabot nga ni mo moment, hay mo life nga nagsi-share ka na word of God, nagsi-share ka ng gospel, always remember Jesus Christ ito ang nagtrabaho. Kasigyon, yes, kasigyon na naton Ginoo nagtatrabaho yan na church. Pinaagi ang pagtawag ngan pag-set apart han iya mga tawo para han gospel ngan kingdom. Klaro ba? May pakayana ka mo? Clarification? Comment? Okay man. So, Jesus Christ ito nagkukuan yan na church. Active yan na, bisan anaton Ginoo yan na nalingkod yan na hantuhan Diyos Amay, nagtatrabaho lagi po yan din ni hababawan to na may daniyagin tatawag. So, I believe ininayo paglingkod yan na tita, dirito, remember, diri la ito tikang han imo kalugaringon la. Kundi ang Ginoo mismo ito ang nag-invite ha imo kumanika. Ang Ginoo mismo ang nag-set apart ha imo. Kasi ang kadaman yan nga mga tao na nagginhimo. Itiba yan na, bangin, nagkaraoke na. Kikita ng Batang Quiapo. Nakaturog na. Tama di ba? Pero iba ka, set apart ka ni Lord Jesus. Pakani kaniya. So diri la ito tikang hanimo kalugaringon la. Kundi may dito nagtrabaho ito ang ginuhay mo kinabuhi. Paano ka naging Christian and paano ka nagsiserve iya. Always recognize nga makuan nimo ang Ginoo ni nagtatrabaho yan. Okay, mabaro ka ba? Yes, mag-credit ta iya. Tama. May pakayana ka mo? Clarification? Waray? Sir, ikaw, may pakayana ka? May pakayana ka, sir? Waray? Waray, klaro. So yan na, ayaw natin i-judge nga kada usa, for example, ini iya puro pamatay tiya, direte maging Christian, waray na to chance. Diba? Ito ya, kawatan ito, waray to chance. Ito ya, ano man background, ano man kalain, kadiri maupay, ano man kadakon niya, sala, ay natin i-judge na diri niya papasayloon ng Diyos. Diri kita Diyos, na maaram kita kung hinutin papasayloon ng Diyos. Yeah. So, matut ko ano naton. So, ang Diyos na pasaylo ya, bisan hat makasasala, grabe nga makasasala. Okay? So, pahaton mata grabe, pero papreho kita makasasala. Waray kuan haton, waray exempted. So, yan na, messenger ya, good news. Apostle yahan, gospel. It meaning kasi gospel is good news. Okay, good news. Or glad. Yes, tikang Ginoo. Or glad tidings. Yes, tikang kang God. And source. So ano ban gospel? A short definition and short understanding niyo according niyo. Ano ba ito nga good news nga tikang kan God? Salvation, di ba? Salvation. Ano ni kuan salvation? Salvation. May da pa? Iba nga word? Proper salvation. Forgiveness. Kapasayloan hansala. Di ba? May da kapasayloan hansala naton gidakan ni Kristo. Redemption. Pag-redeem haton. Okay? So,
Ame to tiya kuan niya. Gintawag hiya, gingamit hiya ni Lord Jesus Christ para maging mensahero, representative, han gospel. So amo to niya na way nga naging servant niya, usa nga pamaagi niya pag-serve ha Ginoo. So trong ko pa kaya na you as being Christian, paano mo yan na paano ka nangangalagad haaton Ginoo? So, muna eh. Dire bago palit niya. Sige yan pa naunalanay. Simple ni sir. Hindi yan mauna. Sige Ma'am Regine, naguna-una pa ko na yan. Siyempre, naman, ito. Oh, Tulad na. no pressure. Ako, pag si-serve ko kan Ginoo, nakikita man yung group chat, di ba? Morning evangelism, study, usag gyapon ta pag-serve. Nag-aaram kita, ama to nagtututdog yapon kita. So, amo ito yung pagiging servant nato na Ginoo. Ngayon ito yung pagsi-serve. Bisan wari ako to sildo, wari ko kukuan. Still, mao pa iba pakaramdam, malipayon. Kakaiba yung pakaramdam nga ikaw nangalagad ka ha Ginoo, may naka ginhimo nga ikakalipayhan Dios na nakasubay niya kaburton bisan waray bayad. Diri yan madali pagsiserve Ginoo kay may naapektuhan nito dito nimo financial, di ba? Imo effort, imo time, so di ba? Pero satisfied ka kay ano, maaram ka kasi timo kinapuyan, diri masasayang kay para Ginoo. Pag umatubang ka na iya, di ba? Malilipay ang Ginoo nga nangalagad ka habang nga di ka babawan to na. Kay Apostle Paul, warahiya di diha kalibutan, warahiya aniya primary, warahiya magpinarikula. Di ba? Aniya primary nga purpose aniya life di diha babaw to na diri lay nagpinariko. Kunin pinaka-primary nga purpose niya aniya kinabuhi na kadiha kalibutan naging surugo niya Ginoo. Iya mensaherohan mao pay nga sumat han Dios. Yeah. So diri madali gihap ang experience ni Apostle Paul. Kung magbabasa ka niya books, niya writing, naka-experience siya mapriso, nawarayan ng surulton, di ba? Ginkuan niya, ginstone to death niya, makaduha. So, diri madali niya kuhan, gintarawaan niya. Oh, so right yeah. Serving God is not easy. Like kan Jesus Christ. Nag-serve ya, hanwil hanaton Father. Hanwil ang Father, matubang yang kamatayon. Tamay-tamay ya, gin crucify ya. So, diri madali it pag-serve Ginoo. Pero, worth it. Kasi ano, pag naging faithful ka la, naging obedient ka la, hanimo task nga ginhatagay mo ang Ginoo, may dito reward nga tikang hadyos nga diri mo mako-compare dinhi babawan to na ito nga reward na ginhataghan Dios sa imo. Okay? May pakaana clarification? Comment additional. Oh, sige paano ka mo magkuan? Paano ka mo na serve? Hindi pagkatid permit Bible sharing kan pag pamatihin mo kaya pag-intindi good news di ka natin Ginoo. Oh, tama. Ako niya na tikit lang pala. Yes. Amen. Hindi ko mo ito mga secondary Bible words mo. Tama. At yun po hindi. Bisan yung pamilya kailangan din oras o dito. Matid lang. Hindi mo rin magmarawat. Kung baga kung makakaintindihan ng pamilya, yung oras. Kaysa may dahilan na iba. Kasi may busy ako. Matid lang. Kung di siya importante dito, mas importante ka ng Ginoo. Kay amo ko dito. Maging fitful kita ba? Kami din connection o communication. Kaysa ito unahon natin ito temporary na ba nila nga ating kung niya sa kaso. Tama. Hindi ko dapat ito. Tama. Kasi para Dire mo roksen. So tingnan kita ng mga pabuli natin. Sunod pa. Pabuli. Tapos nagpapagitan kung hindi mo tingnan mo ito. Yung tindihan pa natin na naabit pa natin karatag sa mga kasalabahin ko.
Ano na, busog yan. Isang namakasal, namuta na natin. Yan, nariramig. Pero, kita nang, Bisan makangaralas na. na-adjust na natin. Nakakasalamat. Mag-iisip ka rin kapwa, na-adjust mo na. Oo. Pero kasi sila, uli nga yung mas umapan ka. Mama, yung ito. Yung nairasaway ka na. Nakasaway ka na ba? Tungod nga. Nakakasaway niya, nakakasaway. Tama. Ay, tumagpit ko nito. Kasala ka nito. Di ba? Nakakasaway. Very good to hear. Amen. Thank you, Sir Elmer. May na pa iba gusto mag-share. It ko lang gusto lang magyakan. It gusto lang. Bangin. Yes, ma'am. Kami, ganito. Usually kami mangyapit na bibili. Mostly, tamang. Bagat may mga times kami, like lunch break. Te, pagbasa kita ng Bible, te. Bagat na ako ka na ba kami na ako ka na, instead nga mag-isura kami, bisa na ano, mag-islag ko ka na kami Bible or di nga na mas na-appreciate na namin yung mga, kung nga mga worship songs. Compared with mga songs lang, kuha lang yan. Request. Mga worship songs. Oo, sige, oh. Mas na-buhat na ko na Peace of mind. Ma-worship, ano ito? Oo, okay ito. Makanta. O, pang mga worship song kay naka, i-intindi ka dyan. So, tungod ito idea. Oh, ito idea nga worship song ito assign. Wala ka mo pa natin yung worship song eh kukuhan. Bisan lang. Pwede na, sir. Pwede. Mas more na itong topic. Mga kanagpuan. Kanang Diyos na. Praise God. Experiences. Di, marang pati, sulit din yung sulit na yung mga sulit ba? So, compared with, magano ba kami, hindi ba na storya. At least, di ba? Thank you. Praise God. Salamat. Di ba na dinalayo? Layas. May na pa iba? Gusto mo magyakan? Last one? Narong kasi ang kapian ng ano, di yung ano to po. Serve. How do you serve? Our Lord. Concrete. Bukan, dili pa ako maalam kung nagsiserve na ba ako. Hmm. Kaya spiritual, wala pa man ako although na-pray, nagalit mga anak, pero dili ako maalam kung asya na ba ito niya, the way you serve God. Pero kung pwede din na nga ito, kasi dili ka ako maalam kung asya ba yung way na pagsiserve, like an ating concern, so, serve man kita, maupay ka trabaho, Oh, tama na ito. maligid kang sayo, mga ginhapi, anak ang purpose na ginhapi hiya para sa akong performance. So, dili ako good nakakaintindi kung amo na ba ito hiya, akong observe kay church na pag-yakan, literal na church, wala pa talaga ako sa makarecover. Tigang akong pagtiwala sa iya before. So, adi na dara ko ngayon coach na active ako while I was young that time. Pero nawara ako tungod na may ako mga kuan na ito nga lang mga nagara kani pero maupan. Hindi siya di ka kangat. Ganila kani satan. Oo. So, that time, active kasi ako before na nawara talaga ako. So, only year 2020, ang pandemic, adi nakabuto na yan ng time. Na ini sir, biglaan na ba, una na akong meeting. So, meeting ngayon with Bible sharing. So, dito ko yan na-feel na akong pagbalik ba nga iya. Arayo-arayo ka na. Arayo na, pagbalik pa. So, bumalik ako May 4 of 2020. 3:21 p.m. 1 year na. So, ni 1 year na. On talaga ako ito. May dato ni Sir Ginya kan bangang tumagos. Tapos yung puntak pa rin. Ay, kuwan ako talaga na church active member. Maganda wala. 1999 to 2023. Church prayer. Amo pa yung boses niyo. Oo, ay ko sa sinit. 1999. Nakatayin si Sir. Isgan. Isgan ko. Isgan ko din yung sisinin na isgan. Buwan ako, nag-attend ako po sa Kristan. Pero hindi ako nakapokus ang
church square talaga. Ito baga Mm. Indians na pala ko. Parang din. Hindi ka nila natapos dapat ay kung makot ka bukan bagay. Bagboy. Robin ba din naman ito? Iya, hindi din yung utot sa lupit. Bagboy at tulusa. Ang naninig ba? Tulusa na bagboy. Pero, ignore. Pero meron, para mapupunan ng nila impression na ako. Ito nga, hamon, panong gunakula, tagaw-kuha na pupunan. Kanto boy at pag kita ni Rap, ano ito man eh. Parehas, tama na yung araw na yung rito. So, di ba tulad nga, mga double cards, nakuha, ito na. Simbalaan ka mo. Parehas na yun. Basta nga na kaya na, okay mo yan. Okay, butaan niyo kita din. Hindi ko kita sa papasok. Labo kitang tao. Ano ito na, nagkapigat nila ng church na rin. Damo kami daw. Pag-aram minom. Ngayon ito, gawin, may nagkuha niya nito hapon. Kaya nag-irig nung kami, silang kanta. Ano sa mga choir leader, ng babae, pinsig nga na ako. Gawin, sayang ko na yung boses. Adala ka mo dito. Talaga wala kami. Pero ako din, sabat ko din ako. Halang magaging yan. Kaya insulto man ako. Kaya simbuhan mo. Lagi nasa nga rin na simbuhan. Ikaw mamatit ko. Hindi ako talang tuwan. Diba ko? Okay. Kasi ay hama ko. Sa naway na ko. At yung mga pagka tuwan sa Kristan. Siguro, ako makakuha ng sa Kristan. Hindi rin pa ako kung baso. Ba't nililinaruan ko na kalugaray? Hindi ako matatalugaray mo nila. Pagkitang tao ko na yun. Atas ako. Saan ako mga father? Ako Monsignor Pasiera. Uy. Pero, Senyor, mapupustahan ako dito. Kaya, sige ko. Hindi ka paramdam. Ako po sa software. Saan ako ko, diba? Nagtiga na mo ang software. Gitara na namon. Kapira ka din ko ang rules. Thank you. Thank you on your comments. So, regarding that kan Ma'am Lisel, may dati instruction na ito ng Ginoong Bible, ang ko nakabasa na kay Ma'am Regine. Bilang empleyado kita, may da kita agaron, upayon natin ito pagiging empleyado. Yan nasi nga to, kailangan mo na as you serve to the Lord. So, ito na yung mapagtrabaho yan at yung trabaho sa ito nga kuhan nga pag-serve niyo sa Ginoo. Nagtatrabaho kan maupay nga nakakahatag. Dire. So amo ito yung sakit yung pamaagi nga pagkuan. Basta pag believer ka or Christian ka, you are a servant. You're servant ha aton Ginoo. And then itong pagiging servant ha aton Ginoo is dire maraot nga butang kundi a great privilege nga maging servant kita Ginoo na magserbisyo kita iya. Okay? So amo ito damo lang pamaagi. So di pa kita tanan na process kamong gihapon. So I believe na one day ito sa ay bahaiyo gagamiton ng Ginoo para mag sumat han pulong han Ginoo ha ibang tawo ayo lugar kun hay man kamo. Okay? So amo ito last verse naton ko kuanon nga na kay tungod oras. Okay? Para na additional comment. Sige, yun gusto mag-CR break. 5 minutes. Sige, CR break. 5 minutes. Hindi ka nakakabasa, sir? Richie. Yun sir. Din. May.
Tapos na hera? Nag Bible study na pera? Ah, kamo ba yung gusto niyo mag-CR? Very much. Nato siya pa. Siya pa. Oo, hindi mo ano kung yan tayo ko na. Hindi nga parang Hindi magkatapon na. Magkatapon na tamo to. Ang galing. Edson. Ang Edson malaki. Kan malaki. Edson. Pare na kamo kuan additional ang kanina natin discuss on verse 1. So ameton kuan ang life ni Apostle Paul hindi dayton gin-express ni God kung ano siya kaupay. Kay tungod nga ginpasaylo lagap niya si Apostle Paul bisan ay Saul nagpe-persecutehan mga tao niya. So always nagpapakitan mercy and then maupilot ken Apostle Paul the moment nga kintawag yang Ginoo namati iya dayon. Namati ngan tumuod sumugot. So amo latan maupay kan Apostle Paul. Waray niya patigyan niya kasing-kasing. Waray maging bato. O waray maging bato. O ang idola. So amati hopefully pag nakakakuan kitan pulongan Ginoo kasi Apostle Paul usay nga Pharisee. So iba Ano trabaho ng Paris? ang Pharisee amatirat nagkukuanhan ang pulongan Dios sa Old Testament. Kumbaga hirat nagtututdo nagkukuan diha. So yan iba kasi nila belief being Pharisee. So diri nila naging kakarawat Jesus as Messiah or Christ. So dida kasi Old Testament may dida Messiah naging discuss. Yan yung makuan kita didi. So amati ginbayaan ni Apostle Paul niya pagiging Pharisee ay naging Christian ko diya nga natinod nga Christian nga nakasunod diya kung ano pulongan Dios nga susundon niya. Ito nga, Pharisee po. Mansurod niya pero hindi mo. Old Testament. Bisan ka pa New Testament kan Jesus. Ambot yan ako until yan na Israel may nagalag Pharisee. Ayan na compare natin yan na ano Paris. Ayan ang aton generation. May yan na Israel may Pharisee. Yan na Israel may Pharisee yan na. Ito kung magbabasa ka mo gospel, Matthew, Luke, and Mark, John. Kuan niya usayan mga diri ginaayonan ni Jesus Christ. So amit niya gin kuan niya nga false teaching, false teacher, false kuan nila. Kasi mali anira pagkuan pag sumat han mensahe han Dios. Very good and kung ano nakasurat dida, kung ano tera kuan. So amot at kuan niya. So yan na panahon amot ang mga diri nga ni biblical it practices it era beliefs amot at kuan Pharisee na nakaaway ni Jesus Christ. So gimbayan ito ni Apostle Paul being a Pharisee amot naging kuan yan sinunod gud layan ng alagad ng Ginoo. Tas usaya nga nagtututdo kung ano ba't sakto nga panutduan dapat itaton hihimuon bilang nga Christian. So ganyan tiya. Okay? May pakiana? Hopefully, klaro ba to, sir? Klaro na la. Naging persecutor, tapos naging Pharisee. Pharisee, Pharisee na yung nadaan, tapos yung nagpe-persecute yan. Actually, yung mga Pharisee, usa ito nagpe-persecute kan Jesus Christ. Oo, nagpanaya, di ba? Nagparaisang Pharisee and priest. Amo na. Israel kasi, iba kasi ang priest ang Israel. Amo to, kumato ka nga ni Bible, Israel at priest nga to Bible is may asawa. The Levites.
So amo to kuan dito. Pero amo to nga usa itong mga gingkukontrahan Ginoo kay na kuan naman iba naman ang panutduan unlike kan dere person time han like for example kanin but praise han Old Testament like kanda uh, uh, Ezekiel usa tiya nga priest gyap pero prophet gyap ya. So han time ni Jesus Christ damo ng mga Pharisee and priest nga na diri na asyan panutduan. Kumbaga, ang Paris, padi. Diri padi iba lang priest, iba lang padi, iba lang priest, iba lang Pharisee. Pareho layra. Damo to nga sekta. Pero tira kinaptan scripture gihap Old Testament. Iba lang Oo. Iba lang nila teaching. Oo, iba lang nira kuan. Napamirahan Ginoo pero dili na nato si Jesus. Oo, nangalimot ako kung anon kuanan. Oo. Oo. So diyan makikita naton ang connection ng Old Testament and New Testament ini nga next verse. Oo. Pero mas maupay kung gusto niyo mabaro ka maparte sa Dios, diri la dapat Bible la. Kaya mo ko dito perfect. Kay Bible is the word of God. God's word ito ya. Waray iban, waray dugang. So ada dito. Unlike kasi Passion of the Christ, diri go diya 100% nga biblical. Oo, gini mo na kasi para makuan pa ito na drama ba. Papasobrang para mo pa yan fake nga drama. So, amo ito ya. So, diri nangalimot ako gud an isa kan Pharisee next week ko kuanan naton. Okay? So, usay nga Pharisee, ibaan faith han Pharisee kontrahan Christian. Okay? Kasi ang Pharisee ito ya more on Mosaic Old Testament nag-offer ito kasi didakan Moses para makada kang pasayloan ng sala mag-offer kahin hayop karnero. So ang nanginginano ito priest padi ito tira nagpapatayhan karnero ang padi tas makadto ha temple ito ya. So ang mga priest ang pwede lang maging padi di na Bible is Levites sa nga tribe tuli ni Levi. So, naintindihan niyo? So amatiya. So matapik kita ito. Okay. So ini nga passage ha aton action word din. Promise tama. O salat aton pan didi. Action naman action word promise. Tapos ini is time. Beforehand. Tapos amin niya liwatan means ini din pamaagi amin it means tapos amin ni an agent. Okay, agent tapos an object amin niya thing reference amin it an reference object ini source ba reference. Okay. Tapos ano ni nga which according nga verse ano tingin po point out didi which anong previous verse and verse 1 pagkita niyo ano ito nga word ano tiya kintutudlok ito nga which may idea tungodan oras and which ito dida is the gospel of God. Gospel of God. Ini nga he God or Christ. So hiya naton actor. Okay? So yan na ini nga prophets is his prophets the Old Testament prophets. Okay? In the Holy Scripture, ang ini nga Holy Scripture is Old Testament writings.
writings. So yan na, may the Old Testament writings. Anong action ni God? Ang action ni God may the niyaging promise. Ang niyaging promise is an gospel, the good news of God. So ang time ito is didapahan Old Testament. So may daging promise ni God, han time pinaagi han mga prophets na nakasulod sa Old Testament. So ano saan mga Old Testament nga promises ada Isaiah chapter 53, Old Testament Isaiah. Usa ito na may mga promise nila nga may da ikupan ni God nga prophet. Verses chapter 53 Isaiah verses chapter 53. Sige, verses. Sige, tanan na lang nga chapter. Tanan na lang nga verse. Kuan man line niya, ka verse 12. Yun ang mag chapter 53. Ano tiya, Sir Elmer English? Sige, pakibasa, Ma'am Regine. Chapter 53, verse 1. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. And we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent. So he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who is considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Verse 10, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief when his soul makes an offering for guilt. He shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Verse 12, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. So ito na yung basa, Ma'am Regine. New Testament Hinotea. Yung po point out. New Testament. Nga person, nga name. Isaiah 53. Jesus. So, may da ba ito nga verse Isaiah 53 nga gindi-describe han life ni Jesus Christ din ang nakalipay kalibutan.
Ni-describe niya life. Ano nga verse niyo? Nakikita nga na-reflect han Adi na nag-first day. sa ano nakabot ang verse 3. And was and rejected by men. And a man of sorrows and acquainted with grief, and was one from men hide their faces, most despised and will esteem him not. Tama. May dapay ba? Hay yung mama. Ano nga verses pa na reflect han life ni Jesus. Surely has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgression. Ito nga verse 5 nga, but he was pierced for our transgression. Ito nga life ni Jesus Christ nga dapit. Ito nga verse 5 nga, but he was pierced for our transgression. Hanggang crucify na, di ba? So, amin ni kuan usa nga mga verses nga nagtutot about gospel, good news. Old Testament kan Isaiah. Kumbaga kuan na higad nagpromise siya sa mga tao dida pa lahat Old Testament na may dayay papadara nga Messiah. Yan amin ni gin-explain ginpakita tago lahiya nga kuan kun ano matatabo ito nga Messiah kun ano tiya activity ano tiya hihimuon. So amo tiya kun niya. So amo tiya kun Old Testament is promise. Old Testament promise siya. Okay? Ang New Testament masisay naton nga fulfillment. Natuman na. Fulfillment na hiya. Nangyari na in Christ. Yeah. So Old Testament is the promise or promises. New Testament is the fulfillment and promises. So amo itong relationship with Old Testament ngan New Testament. Diri mo maintindihan ang fulfillment ano niya kung diri ka makabasa ang promises. Di ka makaintindi ang promises sino ba nitiyagin tutukoy kung diri ka magbasa ang New Testament. So amo itong usan ng mga relationship. Okay? Sa pang relationship ang Old Testament and New Testament is shadow and substance. So sunod na nila mga panini. Naintindihan niya? So amo itong mga relationship. May clarification ka mo, comment regarding an Old Testament and New Testament relationship? Maray? Klaro? So, amo itong isa ng mga relationship an Old Testament and New Testament. An Old Testament is the promises or prophecy. An New Testament amo itong fulfillment. Kumbaga, execute na. Old Testament amon plano. Ang New Testament. Come on, New Testament. Old Testament. Amo ito relationship para makuanan God's plan. Old Testament. May nabasa ko bagay puro pala. Tikuan pala. Oo. Ikadi pinano. Ang New Testament ko, hindi po ba na nabuhan na tabo. God's plan niya kay na didahan promises, prophecy na re-reveal ang plan ni God na may daya maupay nga sumat, may da salvation para niya mga tao. And then naman to na fulfill niya han time ni Jesus Christ. Oo. Yes. So yan na makikita natin na gin-fulfill ni God ang niya promise sa Old Testament. Makikita natin niya, He is Almighty. Is shown His faithfulness to keep His promises. Powerful niya. Kaya na-fulfill niya ang niya promise. Maihalaw garing niya. Para ato niya tao ba? Oo. So, ano sa nga, state niya, nagpapakita niya,
an usa nga state ni God or titulo ni God nga ginpapakita haniya pagtuman haniya saad didahadaan na gid sa aran haniya pagtuman pagpapakita nga gamhanan hiya. Pag magsaad diya matatabo, waray makakapugong. Waray na di rin matutuman. Pero kung kita ng mga tao, 'di ba? May kasabihan kita ng mga tao, promises are made. Oh, kaya di rin makita gamhanan. Tama, di ba? Di rin makita 100% nga sure nga Minayang naman ako ay muting promise, madulo kaya ng siya dito. Oh. Pag dito mag-parties So, amoy so, amoy ito nga kuan na we must trust God promises kay mapufulfill. New Testament may dagat mga promises yan na. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, promise shall not perish but have everlasting life. So, amoy ito kuanon naton. Okay? God, trust kita kan God, iti promise because He is sovereign, in control, powerful, almighty, na makaka-fulfill yan. May the ability to fulfill it. Okay, because He is almighty and powerful God. Okay? So, amo ito niya, gitkuan niya. May pakiana? Comment? Objection or clarification? Ikaw, sir. Turutudlo. Lagyan mo muna siya sa chapter 1 verse 1. Anong ito, ma'am? In the beginning is the Word. Madda pala Old Testament, yung promise pa rin na ito, di pa promise yan, Ginoo nga ito, nga may papadaya. Bali, matawag ka Moses, word pala yung ito. Pagka din ang New Testament, naging word became flesh. Actually, ito, ma'am, ito nga, John, nga, chapter 1 is, context na to, na ang time in the beginning is ang time nga waray palangit ngan kalibutan. Kumbaga an identification nato ni Christ na nakadanahiya han waray panlangit ngan kalibutan. Kaupod na niya ang Dios nga niya gyap Dios gyapya. So amo tot kon niya dito John. Okay, it's time na gipakanina kalibutan ni Jesus Christ kay panahon na para i-fulfill ang promises. Ngayon, may usa pa nga promise sa New Testament ni Jesus Christ, mabalik iya, ikaduha niya pagbalik. Second coming. Okay? Dapat magpapanggap. Sunod makukuhan kita ito ya. Tuod ka nga, ship ka ng Ginoo, dere ka. Mawawara. Yes. So, dere kita ito, dapat. I-ship kita ng Ginoo. So, amin nga, ang ginpo-proclaim ni Apostle Paul nga gospel, nga di ba apostle ya, messenger yang gospel, aniya gin susumat din papahibaro partihan gospel, nakadapit to ha Old Testament. Na nakadapan una pala nagsaad na naton Dios nga magpapadarayahin manunubos para aton. Na mamamatahiya para aton, hiyaan magatubang Isaya, hiyaan magatubanghan penalty han aton mga sala, aton mga sayop. Ya pinaagay makakarawat kitang kapaysayloan ang sala. Amo ito Jesus Christ di the New Testament. Diri ka nga ni tumuo mag-atubang kan judgment ni God. Tumuo ka nga ni diri ka mag-atubang ang judgment. Okay? Hopefully na understand niyo. May pakana? Clarification? Waray? Klaro? Sir, meda? Okay man? Naintindihan niyo? Bisan magulan niyo lawas, bisan kapoy. Di ba? Kuan man na yan, naklaruan. So yan na, kunwari man, nga din na kita, ano to? Reflection time. Reflection time na kita. Makukula naman matahimik. Wala, makula. Makula to.
Ano niyo, base yan ang atong discussion yan na ano niyo nabaruan yan na. Tanan. Hindi ko gawa, nag-iisip ko. Pero may related reflection. Ikaw, Sir Ruel. Good. Praise God. Reflection. Siya na kung pagkating pagkawain, sugat-sugat na po ito. Yan na, okay na nagwa na yan. Basta invite, dikit na ko, karoon ko ako. Ma'am, private ka, no? Uy, makong kita ko. Kaya natin mo rasot, may date ka mga ni Masawa. Sige. Sige, ano pa? Reflection, mag-share. Na-refresh yan, sir. Praise God. Tama talaga ito, word of God. Basta, makaintindi nga na kita mensahe ni God, grabe epekto aton. There's something joy or refreshment aton lawas. Oh, nagiging magaan niya. Basta nakakaintindi kan mensahe yan Diyos. Yung mga nauuritan, nakabalikan natin, Oh, Mas ginintindi mo na lang situation kesa hit. yung mga emotion. Magdadagdag ka pa ba? Tama. May hayang fire na partliwat. Ganyan may pinagdadaanan. Amen. Tama. Reflection na salay ka po din na kuwan natin. Give flexing. Sige, ano man, inupat na siya reflection, ano yung nabaroan niya na? Ma'am Regine, ikaw? Tanan na yung nabaroan niya na. Ini coach man pagpapakwan natin na ang ginawa rin pinili. Kung tawagan kaniyan, calling niya yung servant ni Lord, di niya magpipili bisan ano ka pa, may nagkaman nabuhat na, like sa ganito, ang Apostle Paul, naging prosecutor niya, pero ang grace ang Ginoo, nagpamuhat tayo yung servant. So, wala yung posible ang Ginoo, bisan pa man ang iba nga, like, for example, ang mga napapapatay or once piniliran Ginoo, mamatayan ka sa Ginoo. Amen. So, very fun talaga yung pagbawa. Bisan ano pa kita, pamakasasaya, tungkol ng pagigog mga ginawa atin. Thank you, ma'am. Very fun talaga yung numbers. So, balik, ang parasan pa natin, kung for example na nag-backslide ka, nagkadapat tatawagin ka na sa tinutod mo. Hindi ko makamagiging. Amen. So, alam na lalatan tao kung sabi pa rin po, coach, paano na kung ship ka mo or kantin? Kantin. So, Lord, ito at kuan. You should pray. Kung ikaw yan nga, pray ka kan God nga. Maging tinuod ka nga magsurunod. Tama ito ya. May dapay ba? Hinapat gusto mag-share na reflection. Ikaw, Sir Elmer, may daka. Kali ko man lagi ito, verse ko lang. Buwanan to. So, kung nupusod pa natin, yung dapat marireflection. Kaya nabi, isa pa lang pala ito. Nariflex mo din na rin ang basa ng verse. May dapay ba? Mag-share and reflection? Klaro? Aray na? Ikaw, ma'am. God's love is unconditional. Yeah. Tapos, Conditional. Tama. Ano pa? for today's video. Love of God is unconditional. Tapos,
Ayaw ikaw pag himong imo sa iyong plan. Let God Right. plan for your way. Let dwell the plans of God in your heart Mm. and don't not worry. Kaya ikat na may dala niya In plan. control nila. Kada Mm. tagsa, kada tagsa. Tama. Ini sa mga plano atin, kada tagsa. Yes. Na natin kita simple. Kumbaga, nilalan na natin sa Ibig Friday sabihin, na mag-Bible. may plano. Kung ito iba Friday night ato Ganaws. diskuhan. Kita sa May plano ko dati. Kita sa May plano ka mo po. Wala ka more. Bisan mo na, well, may plano ka. May pasilda. Amen. May pasilda kang meta. Wala yung pasin out. Amen. Huwag yung test mga pagkamar pa po. Microphone. Angap. Ano yun? Reflex na natin next time. Natin na ako mortal. Message. Doon na nakagrupo magkawin. Pag adi pa yung mamarit. Balit. Joke lang mamarit siya.